Apat pong ganito sa isang ganito. Iniwan ko yung tatlo doon. Tatlong timba. Apat. Apat. Isa na ito. Isa niyan. Ang natitirang 200 piso nakalaan para sa iba pang mga kailangang bilhin, gaya ng 1 kilo ng bigas, 2 sachet ng kape, 1 gatas, at 2 diaper. Bumili na rin si Mary Ann ng tubig na pang-inom ng buong pamilya. Paghahati-hatian na raw nila ang mga ito ng kanyang 12 anak sa susunod na 2 araw. Nagpabili rin ng mga biskwit at merienda ang kanyang mga anak. Hindi pa man nangangalahati ang araw, pero ang natitirang pera ni Mary Ann, 9 na piso na lang. Iniwan ko nga po kanina ini-interview nyo ako. Dapat may matitira pa ako pambayad ng tubig. Ito na nga lang po natira 9. Ipiling naman po sila kaso nasa isip pa po. Walang halikan. Umi-extra bilang mekaniko at construction worker ang kanyang asawa na si Edito. Walang kasiguraduhan kung meron at magkano ang may uuwing kita sa isang araw. Mahirap po talaga kasi pag-aalaga po, pag nagkakasakit, ako lang din po nagaan yung nag-aalaga. Sakit pa lang yun. Opo. Paano lang pagkain? Yun nga po, sa pang-araw-araw, kung saan ka kukuha. May mga pagkakataon bang walang makain? Yun po, totoo po yun. Madalas ba siya? Opo, madalas po talaga. Pag wala pong katulad po sa asawa ko, pag wala pong nagpapagawa sa kanya, pag hindi po siya sinasama. Talaga po nararanasan ng mga anak magutom. Sa darating na mga araw, medyo makahihinga ang bulsa ni Mary Ann. Dahil kinagabihan, umuwi ang kanyang asawa na si Edito. Agad niyang inabot kay Mary Ann ang 500 pesos na kanyang kinita mula sa buong araw na pag-aayos ng truck. Ito, pagod. Pag hindi tayo tumulong talaga, hindi tayo magkakapera. Talagang kailangan hanap ng masamaan para makakain. Pero kailangan daw nilang tipirin ang kinita ni Edito dahil walang kasiguraduhan kung kailan ulit siya makaka-extra sa trabaho. Sa 5 araw na pagsunod namin sa buhay ni na Mary Ann, 14 lang ang nababanggit niyang pangalan. Pumanaw pala kasi ang pang-4 niyang anak na si Edmond noong 2012 dahil sa sakit. Lalaki po, namatay sa akin. 6 na taon po yun nung namatay. Siguro po ngayon kung nabubuhay, ang edad po nun 17 na. Ano daw po yun, diphtheria. Yung nagkaano po yung lalamunan, nagkasugat po siya. 2 araw po kami sa ospital, yun, namatay na yung anak ko. Nagsusuka po siya ng dugo. Sa pagdalaw nila sa libingan, nadiskubre niyang iba na ang nakalibing sa puntod. Hindi raw kasi sila nakakabayad ng taunang upa sa sementeryo. Ayun, dito lang po siya. May pangalan po siya dati dito, Edmond. Wala na po yun. Sabi nga po, tinanggal na daw po nung pumunta yung asawa ko. Ngayon lang ako nakapunta sa kanya. Sana patawarin ako ng anak ko na hindi ko siya nadadalaw. Hanggang ngayon, kahit marami po akong anak niya, iisip ko din po yun. Kung bakit kinuha siya. Sana, yung lagi niya rin kahit na nasa kabilang buhay na siya, nakikita niya pa rin kami. Tinutulungan niya rin kami. Yung mga kapatid niya, tulungan niya sana, wag lang magkakasakit.